Nakarating na sa COMELEC ang pagbibitiw ni ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap, kasabayan ng paghahanda ng po-body sa special elections para sa 2nd District ng Antipolo. Pero may kinakaharap itong malaking hamon. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Sa gitna ng flood control scandal, nagbitiw na sa pwesto si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Matatanda ang naglabas ang Court of Appeals ng freeze order sa mga ari-arian ni Yap at ng kapatid niyang si Benguet Congressman Eric Yap dahil sa pagkakadawit sa kanila sa mga maanumaliang flood control project sa La Union. Posibleng ang third nominee na si Jeffrey Soriano ang pumalit kay Yap, pero hinihintay pa ng COMELEC ang notice mula sa party list group na opisyal nilang tinanggap ang resignation ni Yap. Kinakailangan rin daw sumulat ang Secretary General ng Kamara na nadideklarang bakante na ang posisyon. Desmayado naman si COMELEC Chairman George Garcia sa pagtanggi ng Office of the President sa dagdag na pondo na lang hiling para sa special election sa 2nd District ng Antipolo. Nabakante kasi ang posisyon ng pumanaw si Congressman Romeo Acop. Sana po pinatawag man lang kami. Wala pong conference man lang. Hindi po man lang nagpatawag upang ipaliwanag namin ito po kasi ang kailangan. Kakagastos nga po tayo doon sa mga ibang budget na pagkalalaki na minsan napupunta sa wala. 98 million ang hiling na pondo ng COMELEC pero 11 million lamang daw ang meron sila. Kulang na kulang daw ito para matustusan ang isasagawang halalan na nakatakda sa March 14. May standby funds naman daw ang Office of the President na kabilang sa 2026 budget. Pero pinagtataka ng komisyon kung bakit hindi sila mabigyan. With all due respect, hindi naman po ganun kalaki yun, 98 million. An election should always be a priority of anyone, of any government. Hindi po ba hindi lang dapat si COMELEC? Sana po matulungan kami ng ibang ahensya ng pamahalaan. Sana po sa mga susunod wag naman po mangyayari ng ganyan na magmamakaawa si COMELEC upang makapanghingi ng budget na hindi naman po kami mabibigyan na naman. Ngayon ang unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy para sa pagkakongresista ng ikalawang distrito ng Antipolo. Ayon kay Garcia, pipilitin na lamang raw nilang pagkasyahin ang kanilang pondo sa pamamagitan ng pagre-realign nito. Pero hindi raw dapat maapektuhan ang honoraria na para sa mga gurong magtatrabaho sa mismong araw ng eleksyon. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.